sa ating Sister Inday sa pagkakataon pong pinagkaloob ng Diyos at sa paglagay po ng schedule, no? Gusto ko sanang magsabi na i-decline ko pero para din akong nag-decline sa ating Panginoon. Unang-una, mga kapatid, basahin po natin ang verse natin ngayon, 2 Chronicles chapter 7, verse 14, mga kapatid. If my people which are called by name shall not humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Sa Tagalog, kung ang aking bayan ay tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan, ay magpakumbaba at dumadalangin, hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatawad ko ang kanilang kasalanan at pagalingin ko ang kanilang lupain. Hallelujah. Praise God. At topic po natin, mga kapatid, igniting the flames of revival. Igniting the flames of revival. Tayo po ngayon ay manalangin, mga kapatid. Kung kayo man ay available, ipanalangin nyo rin ako. Kung may mga pastors man tayo, pwede nyo ring ilihans ang inyong mga kamay sa oras na ito, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord God, makapangyarihan ka nga Diyos. Hallelujah. Hari ka sa tanang hari, Lord Jesus. Ikaw ang may-ari sa aking buhay. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, sa desire sa aking puso. Bago po ang lahat, Lord, patawarin mo po ako saan po ako nagkakamali. Maging sa isip man, sa salita man, Lord, sinasadya man or hindi, Panginoon. Lord, patawarin mo po ako. Gamitin mo lang po ako ayon sa inyong kalooban sa oras na ito, na hindi po ang aking sarili ang maihayag, kundi, Lord, yung kalooban mo lamang, Panginoon. Hallelujah. Power, authority, O God, ang inyong ipagkaloob sa inyong abang lingkod, maging ang aking amo man, Panginoon, hindi pa po siya magising sa oras na ito, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus, lahat ng sasabihin ng iyong abang lingkod, ito po'y titimo sa aming puso, daw sama sa kalayo, daw sama sa dalugdog, ug sama sa martilyo ang mga pulong Ginoo, nga mga tisok sa among mga kasing-kasing ug gunahuna nining mga orasa. Lord, tanggala ang mga negatibo sa among mga kasing-kasing, among mga kasalanan, Lord God, pasayloa kaming tanan, Ginoo, kung asa man kami nasipyat nining mga adlaw, Lord, o sa tibok adlaw or sa tibok minuto. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Gawin mo po kami, Lord, na karapat-dapat sa oras nito. Labaw sa tanan, Ginoo, ang imong lingkod na imong gamiton, wala gud siya mahimo, Lord God, kung wala ka sa nining mga orasa. Let your will be done, Panginoon. Power, authority, 7 times anointing, O Lord God, ang inyong ipagkaloob sa inyong lingkod na gagamitin. Maging ang aking amo man, Panginoon, hindi siya makadistract sa oras na ito. Bigyan mo sila, Lord, ng tamang tulog at matutulog pa siya, Panginoon, para sa akin, Lord, na matapos at magtagumpay po ang gawain na ito sa pangalan mo. I declare revival. I declare victory sa pangalan mo in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. We pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. At muli, mga kapatid, mapagpalang hapon, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. Isang palakpak para sa ating Panginoon, mga kapatid. At hallelujah, pakisabi sa inyong katabi dyan, sabihin nyo, igniting the flame of revival. Praise God. Ang topic po natin, mga kapatid, nakuha po natin, hallelujah, sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, mga kapatid. Anong sabi? If my people which are called by name shall humble themselves and pray and seek my face, I turn from their wicked ways, then will hear from heaven and will forgive their sin and He will heal their land. Hallelujah. Kaya ang pamagat po natin, nag-aapoy sa apoy ng muling pagbangon, mga kapatid. Amen. Gaano ba ka-importante ang isang revival sa isang gawain, mga kapatid? Amen? Ano po bang pangangailangan natin para tayo ma-revive? Hallelujah. Anong pangangailangan ng devotional? Hallelujah. Na tayo po muling mag-aapoy sa paglilingkod sa Diyos. Pero lagi naman tayong nag-aapoy. Pero, hallelujah, kailangan lang natin i-review, mga kapatid. Amen po ba? Hallelujah. God is good. Or galisod mo dira, pero wala man ta nagalisod karon. Nining mga oras sa kaigsoon, murag Bisayag, Tagalog, Tag-English o ginagmay. Ang inyong lingkod po ay isang Bisaya, Bisayang dako. Pero paningkamutan na tong Tagalog, ha? Ayan, mga kapatid kong mahal. Salamat sa mga bisita natin dyan.
Hallelujah, kamo man din ay welcome, no? Lalo na sa ating Ate Imi Tampos, Ate Ims. I love you with the love of the Lord. Makikita kita. Masaya po ako, no? Nandyan ka po. Ayan. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Igniting, no? Nag-aapoy sa apoy ng muling pagbabangon, mga kapatid. Ang lahat po ba'y nakapag-share na ng link, mga kapatid? No? Huwag tayong maging selfish. Hallelujah. Ibig sabihin ni Sister Jenny, mga kapatid, na i-share natin ang link. Ayan. Hallelujah. Praise God. No? Sa oras na ito, mga kapatid, paano nga ba natin pailabin ang revival? No? The need for revival, number one, mga kapatid. Kailangan po natin ang revival, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Minsan kasi, wala pong revival na nangyari dahil sa spiritual decline and lukewarmness, mga kapatid. Minsan kasi, na-decline natin, hallelujah, ang spiritual, hallelujah, na-decline natin, no? Dahil sa nag-lukewarm na tayo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. At sa oras na ito, mga kapatid, sabi nga sa ating binabasa, mga kapatid, sa 2 Chronicles chapter 7, mga kapatid, isang tinatawag na common verse, pero pag bulay-bulayan po natin ito sa oras na ito, mga kapatid, na kailangan po natin ma-ignite po tayo sa pating paglilingkod sa Diyos. Dahil minsan wala na tayo, kumbaga walang bahala na tayo, no? Minsan po nandoon na pong panghihina natin, mga kapatid. But salamat ako sa Panginoon na ngayon nandito po tayo at nanatili pa tayo sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga sa kanyang verse, mga kapatid, dahil kukunin natin ang 30 minutes or 35-40 minutes, mga kapatid. At pag-study ko dito, mga kapatid, isang araw hindi natapos. Iwan ko matapos ba natin to sa tulong ng ating Panginoon. Hallelujah, praise God. Sabi nga dito, mga kapatid, if my people which are called by name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will hear their land. Hallelujah. Praise God. Paano ba tayo, mga kapatid, maging mag-revival or maging ma-ignite? Hallelujah. Muling mag-aapoy sa paglilingkod sa Diyos. Naalala ba natin nung first love natin ng ating Panginoon? Gusto kong ako na palagi yung MC. Gusto ko ako na lagi yung mag-awit. Hallelujah. Naramdaman pa ba natin yan ngayon? Pero ako, mga kapatid, mas gusto ko pong makinig lang kasi gusto ko pong mapakinggan yung mga bago pang pumasok dito, no? Ayan. Hindi naman ibig sabihin na hindi ninyo napakinggan, hindi sila nag-aapoy, no? Gusto din namin makita, no, na doon yung pag-grow sa bawat isa, hindi lang kami, ako, kayo, mga kapatid, kundi yung mga bago, kasi hindi po basihan na matagal ka na sa naglilingkod sa Diyos dahil sabi ng Panginoon na maraming nahuli, at maraming nahuli na nauna. Kaya mag-ingat po tayo. Akala natin, ako, alam ko na yan, no? Pero hindi natin alam, mga kapatid. Yes, alam natin, pero lumayo na pala ang ating puso sa ating Panginoon. Okay, mga kapatid, number one, mga kapatid, the need for revival or ang pangangailangan na muling pagbangon. Hallelujah. Kailangan hindi tayo maging lukewarmness, mga kapatid. Hindi natin i-decline ang spiritual na pagkain. Anong spiritual na pagkain? Ang pakikinig sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Importante po ito sa ating lahat, ang pagsama-sama, hallelujah, na makikinig tayo sa salita ng ating Panginoon. Sabi sa Apocalypse chapter 2 verse 4, mga kapatid, hallelujah, ngunit mayroon akong laban sa inyo. Hallelujah, na inyong iniwan ang inyong unang pag-ibig, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. At magsisi ka at gawin mo ang inyong mga unang gawa, o kung hindi ay paparihan ako sa inyo at alisin ko ang inyong kandilero sa kaniyang kinalalagyan maliban sa magsisi ka. Hallelujah! Ano po daw ang kailangan? Hallelujah! Na mag-revival ang isang tao, mga kapatid. Kailangan natin na isipin natin nung una tayong nag-love sa Panginoon. Una natin na encounter ang ating Panginoon. Hello, church. Naalala pa ba natin yung hanggang CR, mga kapatid, umiiyak tayo. Nagbabakyum tayo, umiiyak tayo. Dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Baka nakalimutan na marami tayong tinatawag, mga kapatid, na ginasakripisyo. Hallelujah.
Hallelujah, para sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Nandito pa ba yan sa atin? Amen. Hallelujah, ginasakripisyo natin kahit pagalitan tayo. Hallelujah, kahit umiinit na yung tainga natin, kaka-bluetooth para lang makinig sa salita man ng Diyos, mga kapatid. Yan po ay the need for revival. Hallelujah. Praise God. Kaya dito po, mga kapatid, spiritual decline and lukewarmness, yan po ang dahilan kung bakit po nanglalamig ang isang tao sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Yan po ang dahilan dahil, mga kapatid, nakalimutan niya. No, nakalimutan niya yung una niyang nakilala ang ating Panginoon. Narinig pa ba ako diyan, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Mag-amen lang po kayo. Amen. Thank you. Praise God. Hallelujah. Letter B, the prevalence o pagkalat ng kasalanan at worldliness. Ito po ang dahilan, mga kapatid, na wala na pong revival, hallelujah, sa isang church, hallelujah. Pagkalat ng mga kasalanan kahit hindi mali, kahit mali na sa Panginoon, tinatama na sa mga tao ngayon, mga kapatid. Yan po ang dahilan na wala na pong revival, wala na pong init sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. But salamat may devotional, mga kapatid, na patuloy na pag-alala. Hallelujah, na kailangan natin i-ignite natin ang flames of revival. Hallelujah. Ang pag-join sa gawain ng ating Panginoon, huwag nating i-decline ang mga link na napunta sa atin, mga kapatid, dahil yan po, hallelujah, invitation po yan mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil nais ng Panginoon na tayong lahat po, mga kapatid, hallelujah, ay mag-aapoy sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah. Praise God. Sabi pa niya, mga kapatid, sa the prevalence of sin and worldliness. No? Ang pagkalat sa mga kasalanan at sa mga pagka-worldly. Hallelujah. Kaya sabi nga sa Isaiah 59 verse 2, mga kapatid, kundi pinagkahiwalay sa inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Hallelujah. Dahil sa kasalanan ng mga tao, mga kapatid, ang Diyos lumilingon. Hindi siya makikinig anumang mga prayer natin. Bakit? Dahil sa ating mga kasalanan. Pero salamat ako dito ngayon na hindi na tayo namuhay ayon sa kasalanan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Letter C, lack of power and manifestation of Holy Spirit, mga kapatid. Wala ng power, hallelujah. Wala na yung ignition, mga kapatid. Maraming mga church ngayon, no? Hanggang programa na lang, mga kapatid. Pero wala na yung fire, mga kapatid. Nakakalungkot, pero isipin natin, mga kapatid, hallelujah, ito po ang ating hahawakan. Kasi pag rapture, mga kapatid, nag-usap tayo kahapon ng rapture, hindi po tayo mararapture kung wala po tayong Holy Spirit. Dahil yan po ay mumagnet po yan sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya lack of power and manifestation of the Holy Spirit, mga kapatid, letter C. Kaya sabi nga sa Gawa or Acts chapter 1 verse 8, datapwa tanggapin ninyo ang kapangyarihan, hallelujah, pagdating sa inyo sa Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Israel or sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hanggang sa lupa. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ano po daw, mga kapatid? Hallelujah. Tanggapin natin ang power, kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nanatili po tayo ngayon dito sa devotional dahil nagkatanggap po tayo. Ang gawin na lang natin, mga kapatid, i-ignite natin. I-ignite natin, dili ta magtinapulan sa pag-join sa mga gawain ng ating Panginoon. Dahil dito po tayo na-revive. Dito po tayo binago. Dito po tayo binago ang ating mindset. Hallelujah. Kung tayo worldliness tayo dati, mga kapatid, dito sa salita ng Diyos, dito tayo unti-unting binabago, mga kapatid. Hallelujah. Kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Wala na natin iniisip yung mga dating ating mga kasalanan. Amen? Yung ating mga ginagawa, mga kapatid, hallelujah. Kaya, mga kapatid, the need for revival, kailangan nating repentance. Kailangan nating repentance, hindi repeater sa ating mga kasalanan. At huwag na po nating i-decline ang mga link, hallelujah. Ang invitation, hallelujah. Huwag tayong maging lukewarmness, hallelujah. Hallelujah, kailangan natin, huwag nating ipagkalat yung mga kasalanan na bawal na sa Panginoon. Sabi nga nila, bawal sa Panginoon, pero sa tao di bawal. Pero bawal pa rin, mga kapatid. Mali sa
sa tao, mali sa Diyos, mali lahat mga kapatid. Kunting pagkakamali mga kapatid, dapat nating tandaan na hindi naging tama ang mali. Amen? Later day, declining evangelism and soul winning. Hallelujah. Minsan na-decline na natin ang pag-evangelize. Amen? Kaya dahilan po sa mga taong walang revival, mga kapatid, nahihiya na silang ibahayag ang salita ng Diyos. Mahihiya na silang mag-send ng link. Nakakaya naman tong hindi naman pumapasok si brothers and si sisters. Hallelujah. Kaya kailangan nating soul winning, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sabi nga sa Matthew 28, mga kapatid, verse, hallelujah, 19, dahil dito magsiayon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa na sila ay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at Anak at Espiritu. Amen? At ituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y suma sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hallelujah. Praise God. Dito mga kapatid, hindi pa tinatawag yung pangalan dito. Hindi po sinasabi na bautismuhan mo ng pangalan ng Ama at Anak, Espiritu. Kung pag-aralan natin ang pangalan ng Ama, pwedeng Ama ko, pwedeng anak ko, mga kapatid, pero kailangan natin anong pangalan. Kaya mga kapatid, ni-reveal sa Acts chapter 2, verse 38, mga kapatid, hallelujah. Sabi ni Peter, hallelujah, baptize them. Amen. Hallelujah. Sabi doon mga kapatid, kaya kailangan nating repentance and then baptize them. Hallelujah. Sabi sa Acts chapter 2, mga kapatid, verse 38, hallelujah. At sabi doon, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you. Hallelujah. In the name of Jesus Christ for the remission of sins. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Hallelujah. Ayun po mga kapatid. Hallelujah. Hindi po tayo pwedeng bautismuhan ng Ama, Anak, Espiritu. Kundi mga kapatid, pangalan po ang kailangan natin. Hallelujah. Ang tinuturo po ng ating Panginoon. Hallelujah. Kailangan tama ang pangalan na binabautismo sa atin. Amen. Kung pangalan lang Ama, Anak, Espiritu, kailangan ayusin po natin. Amen po ba? Kaya mga kapatid, huwag nating i-decline ang winning soul, mga kapatid. Amen? Kailangan natin ito sa bawat isa, mga kapatid. Next, mga kapatid, hallelujah, biblical sample, hallelujah, sa kailangan natin ng the need for revival, mga kapatid, hallelujah. Example po sa biblical example, the revival in Nineveh. Hallelujah. When Jonah preached, the people repent and God show mercy, mga kapatid. Di ba? Noong nag-preach si Jonah, mga kapatid, sa Nineveh, nandoon po yung pagsisisi ng mga kapatiran doon. Maging ang hari man, mga kapatid, hallelujah, ay nagsisi. Kaya nang doon po mga kapatid ang tinatawag na revival. Hallelujah. Nagbago. Hallelujah. Dapat lipunin na yun sa Panginoon mga kapatid ang Nineveh. Pero ang ginagawa po ng Panginoon, sinuutusan po si Jonah mga kapatid to repent. Hallelujah. But God, hallelujah, show the mercy mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ganun pala mga kapatid pag tayo nagkakasala. Amen. Kailangan lang natin na Lord, patawarin mo ako. Lord, kailangan ko Lord na magpatawa din mo ako Lord. Kasi kailangan natin mga kapatid. Igniting. Hallelujah. Igniting the flame. Hallelujah. Of revival. Hallelujah. Muli nating paalabin mga kapatid ang ating mga relasyon o ating relasyon sa ating Panginoon. Muli nating paalabin sa ating mga buhay mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung tayo man ay nandito dahil yan mga kapatid na merong plano ang Panginoon. Merong plano ang Diyos sa atin mga kapatid. Hindi man tayo magaling, hallelujah, pero may Diyos tayong napakagaling, hallelujah. Walang ibang magaling dito mga kapatid, maliban na lang ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hallelujah, sa ating mga buhay, huwag tayong mahiya. No? Huwag tayong mahiya mga kapatid kung anumang ipapagawa sa atin ng Panginoon.
Huwag tayong mahiya mga kapatid dahil ang pag-share ng link, ang pag-share ng testimony, ang pag-awit sa Panginoon mga kapatid, maraming mga tao, hallelujah, na na-bless sa atin. Sabihin natin napakabuti ng Panginoon. Hanggang ngayon buhay pa lang ako. Diyan pa lang mga kapatid, powerful na testimony sa ating buhay. Hallelujah na ang Diyos hindi nagpabaya sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya wag nating i-decline ang pag-evangelize. Huwag nating i-decline mga kapatid ang pag-share sa Word of God sa ating mga kaibigan. Huwag nating i-decline mga kapatid dahil ito po ang dahilan mga kapatid na maibalik sila sa paahan ng ating Panginoon. Even ako gamitin, pwede din kayo gamitin mga kapatid, hallelujah, na mapaabot po ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah, praise God, hallelujah. Ganun po kabuti ang ating Panginoon mga kapatid. Kaya huwag tayong tinatawag mga kapatid na huwag tayong magpatumpik-tumpik sa ating paglilingkod sa Diyos. Huwag nating hayaan mga kapatid na, ay ganito na lang, ganito. Huwag mga kapatid. Praise the Lord. Kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Hallelujah. A genuine revival lead the nation of transformation. Doon po natin mababasa mga kapatid. Hallelujah. Sa Jonah chapter 3 verse 5 to 10 mga kapatid, kayo na din ang magbasa diyan. Hallelujah. A genuine revival leads to national transformation. Hallelujah. Praise God. Number 2 na po tayo mga kapatid. Keys to igniting revival. Ano po ito mga kapatid? The key of igniting revival, hallelujah, tinatawag dito mga kapatid, letter A, repentance and brokenness before God. Hallelujah. Repentance and brokenness before God. Hallelujah. Maraming broken. Kailangan natin, Lord, na broken ako. Lumalapit sa Panginoon. Nagrepent sa Panginoon. Humingi ng tawad sa Panginoon. Doon nila nakilala ang Diyos. Hallelujah. Amen. Kung hindi tayo na broken mga kapatid, nako, iwan ko kung saan nga tayo ngayon. Hallelujah. Kung hindi kayo na broken mga kapatid, nako, saan kaya kayo ngayon? Amen. Kaya minsan mga kapatid, hallelujah, sinusubok tayo. Dahil gusto ng Panginoon na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ipakita kung gaano siya mga kapatid hallelujah, kagaling. Ay, amen? Hallelujah. Kaya dumating sa atin mga kapatid, mga broken, hallelujah, broken heart. Kaya mga kapatid, to the experience of revival, we must meet God's. Mga kapatid, we must meet God's condition, which include repentance, prayer, and hunger for His presence. Nang doon yung ating tinatawag mga kapatid na hunger or tinatawag mga kapatid na gutom tayo sa presence ng ating Panginoon. Hallelujah. Gutom tayo mga kapatid na pag hindi natin mapakinggan ang salita ng Diyos, nang doon yung ating pagkagutom mga kapatid. Amen? Hunger for His presence and unity in the body of Christ. Kaya repentance and brokenness before God, true revival begins with a heart of repentance and humility. Kailangan natin yung humility mga kapatid. Hallelujah. Kung gusto nating ma-revival tayo without repentance, revivals cannot take place mga kapatid. Kung wala tayong pag-humility o pagpakumbaba sa ating Panginoon, hallelujah, without repentance, we cannot revival. Hindi tayo ma-revival mga kapatid kung palagi tayong nagsinungaling sa Panginoon, kung palagi tayong naggawa ng kasamaan sa ating Panginoon. Kaya sabi sa Joel mga kapatid, chapter 2 verse 12, hallelujah, sabi dito mga kapatid sa 12 to 13, hallelujah, gayon may sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-ayuno at may pagnanangis at may pananambitan. 13. At papagdalamhatiin ninyo ang inyong puso at hindi ang mga damit ang inyong hapakin at kayo'y magsipanumbalik sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat siya'y maawain at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob at nagsisi siya sa kasamaan. Praise God. Ano po daw mga kapatid? Hinahanap ng Diyos yung hallelujah. Kaya ngayon sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa Panginoong Diyos sapagkat siya'y maawain at
puspos na ang kabahabagan o kahabagan, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kagandahang loob, at nagsisi siya sa kasamaan. Praise God, hallelujah. Kaya repentance, mga kapatid, unbroken before God, true revival begins heart repentance and humility. Lord, I am nothing. Lord, nagkakasala ako sa iyo. Lord, hindi ako karapat-dapat sa iyo, pero nagsisi ako, Lord. Yes, nagkakamali tayo, maging isip man natin, mga kapatid. Kaya letter B, fervent and persistent prayer. Prayer is foundation of every revival. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kung walang prayer, mga kapatid, walang revival. Amen. Kaya mayroon tayong prayer eh. Kaya persistent prayer o fervent and persistent prayer, mga kapatid. Hallelujah. Letter B, fervent and persistent prayer. Bilang isang mananampalataya, nandoon yung ating tinatawag na prayer, mga kapatid. Prayer sa ating sarili, wag puro mga kapatid na, hallelujah, nanghina ako ngayon, hindi ako mag-pray. Naku, mga kapatid, mas lalo kang manghina. Kaya sabi nga doon, mga kapatid, sa James chapter 5 verse 16, mga kapatid, hallelujah, mga pahayagan nga kayo sa isa't isa na inyong kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y magsigaling, malaki ang magagawa ng magningas na panalangin sa taong matuwid. Amen? Hallelujah! When believers cry out to God in desperation, He responds with fire. Oh, hallelujah! Amen! Amen po ba, mga kapatid? Pag ang isang tao nagpapakumbaba na nalangin, mga kapatid, God He responds with fire, mga kapatid. Nag-aapoy ka ulit. Hallelujah. Letter C, hunger and thirst for God's presence. No? Gutom tayo at uhaw tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hello, mga kapatid, nandyan pa ba ako? Praise God. Hallelujah. Gutom tayo makinig sa salita ng Diyos. Uhaw tayo, gusto nating umiyak. Hallelujah. May time, mga kapatid, nga gusto kong umiyak. Pero mahirapan ako kasi pag umiyak ako, mga kapatid, natakot yung amo ko sa akin. Ano daw problema ko? Pero sa puso ko, yung naramdaman ko yung kabutihan ng Panginoon. Nasabi ko, Lord, ang ganda ng, yes, hindi ako karapat-dapat, Lord. Pero every time na ma-feel ko yung presensya niya, gusto kong umiyak, gusto kong humahagulgol. Hallelujah. Pero iniingatan ko kasi yung amo ko pag mag-iyak ako, mga kapatid. Maraming tanong sa akin, ano ba problema ko? Sabi ko, masaya talaga ako. Nabay masaya nga maiyak. Pero talagang nandoon yun, mga kapatid. Hunger and thirst for God's presence, mga kapatid. A revival believers long for more of God, mga kapatid. Mga tao nga mga na-revive sa atong buhi nga Dios, laging dumalo sa gawain ng Dios. Hindi siya, hallelujah, hindi siya tinatawag, kapatid, hindi siya kontento sa isa lang na gawain. Hanap pa siya ng iba. Gusto pa niya na mapuno ako, mabusog ako, kulang pa to. Hallelujah. Sabi nga sa Matthew chapter 5, mga kapatid, verse 16, hallelujah, lumiliwanag nawa. Tama ba ko? Hallelujah. Sabi doon, mga kapatid, lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Hallelujah. Praise God. Yun pala, mga kapatid, revival comes to those who refuse to be satisfied with dry spiritual, mga kapatid. Hallelujah. Letter D, mga kapatid, sa number 2. Hallelujah. Sa number 2 po tayo, mga kapatid. K to igniting revival. Letter D, unity and cooperate seeking of God. Kailangan pala natin, mga kapatid, hallelujah, na nangdoon yung unity, pagkakaisa, mga kapatid. Dahil kung walang pagkakaisa, walang revival na mangyari. Amen. Hallelujah. Walang revival na mangyayari, mga kapatid. Kaya dito, sabi dito, mga kapatid, unity and corporate seeking of God, mga kapatid. Hallelujah. Kaya salamat sa devotional na nangdoon yung pagkakaisa natin, mga kapatid. Nangdoon yung ating pagtulungan. Hallelujah. Pag wala yung MC, sige, available ako, kapatid. Hallelujah. Nangdoon yung ating, hallelujah, pagtutulungan, mga kapatid. Kaya importante po ito sa ating lahat. Hallelujah. Nakakatulong po ito sa ating spiritual na pananampalataya, mga kapatid. Lagi nating tandaan, nandito tayo ngayon. Nandito na tayo sa tamang
tinatawag mga kapatid sa tamang turo ng ating Panginoon. Kaya huwag nating sayangin yung mga panahon mga kapatid na marinig pa natin ang mga salita ng ating Panginoon. Dahil sabi nga niya mga kapatid, padalhan tayo. Amen. Lagi nating maririnig na padalhan tayo ng kagutmanan. Hindi kagutmanan sa tinapay or kawahawan mga kapatid, pero kagutmanan, hallelujah, sa salita ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kailangan natin ang ating unity and cooperate. Hallelujah. Seeking of God. Kailangan natin magtulungan tayo na, Lord, hallelujah, kailangan namin, Lord, na dito pa lang, Panginoon, mayroon na tayong unity. Pagkakaisa, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan sa isang tao, mga kapatid, nandoon yung pagkakaisa natin. Hallelujah. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, hallelujah, sa number 2 na po tayo, letter D, unity and cooperate, the seeking of God. When the early church gathered in one accord, hallelujah, kailangan natin mga kapatid na magkakaisa. Amen? Hallelujah, nandoon yung pagkakaisa natin. Hallelujah. Letter B mga kapatid, ang sabi dito, letter D pala yun mga kapatid. Hallelujah, nandoon yung pagkakaisa na mababasa po natin mga kapatid sa Acts. Hallelujah. Mababasa natin sa Acts mga kapatid na nandoon po mga kapatid yung pagkakaisa. Hallelujah. Pagkakaisa sa bawat isa mga kapatid. Kaya kung tayo nandito ngayon nagkakaisa, I believe nga nandito po ang Diyos mga kapatid. Amen? Nandito po ang ating Panginoon na ating sinasamba ngayon mga kapatid. Hallelujah. Kaya nandito tayo hindi para, hallelujah, para mas malalo po tayo mga kapatid na mag-ignite sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya mga kapatid, when early church gathered in one accord, the Holy Spirit came powerfully. Hallelujah. Kung tayo'y nagkakaisa mga kapatid, in the book of Acts chapter 2 verse 1 to 4 mga kapatid, revival flourishes where there is unity mga kapatid. Nandoon yung pagkakaisa. Nandoon yung revival. Hallelujah. Praise God. Kaya ang devotional laging revival mga kapatid. Amen. Hallelujah. Dahil dito po nagkakaisa po tayo mga kapatid. Kaya lagi tayong magpatuloy mga kapatid. Huwag tayong mapapagod sa paglilingkod sa Diyos. Dahil hindi napapagod ang Diyos na isupply sa atin ang kanyang hangin. Hallelujah. Dahil hindi naman ito sa atin yung hangin, mga kapatid. Na kung kukunin talaga to ng Panginoon, wala naman talaga tayong magagawa. Kundi, wala tayong talagang magagawa. Kundi, okay, wala tayong magagawa eh. Ginawa mo na, Lord, di ba? Hallelujah. Praise God. Kailangan natin ang unity and corporate seeking of God. Hallelujah. Hallelujah. Biblical base, example, mga kapatid, the revivals of Pentecost. The disciple, mga kapatid, no? Prayer until the Holy Spirit descended. No? Hallelujah. Sa Acts chapter 1 verse 1 to 2 mga kapatid. Hallelujah. Every great revival start with persistent seeking. Hallelujah sa ating Panginoon. Persistent seeking. Hallelujah. Kung baga mga kapatid, patuloy na paghahanap sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen po ba mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Next mga kapatid, dito na po tayo sa number 3, hindrances to revival. Ito na naman po ang hindrances to revival mga kapatid. Ano po bang mga hindrances mga kapatid na hindi natin mapa-ignite ang ating apoy sa paglilingkod sa Diyos mga kapatid? Anong mga problema sa mga tao mga kapatid? Dahil, hallelujah, ito po mga kapatid, ang problema sa mga taong walang revival, hallelujah, mayroong church din mga kapatid na wala na pong revival. Amen. Hallelujah. Several factors hinder revival include spiritual apathy, sin, prayerlessness, division, and rebellion against God's way, mga kapatid. Ito po ang dahilan, hallelujah, sa mga tao na wala na pong revival dahil sa kasalanan, mga kapatid. Amen? Spiritual apathy and indifference. Hallelujah. When people become too comfortable in their routine. Hallelujah. Routine na niya na magkakasala siya. Routine na niyang hindi siya manalangin. Routine na niyang may division mga kapatid. Hindi nakikiisa. Hallelujah. Naging rebellion siya sa ating Panginoon. Sa salita ng Diyos, sa hindi pagsusunod sa salita ng Diyos, naging rebelde na siya mga kapatid. Yan po ang number 1, hallelujah, hindrances to revival mga kapatid.
Maraming mga tao ngayon na hindrance na, mga kapatid. Maraming mga sasabihin natin, dahil sa sin, pride, disunity, worldliness, unbelief, prayerlessness, materialism, lack of praise, mga kapatid. Yan po ang tinatawag, mga kapatid, na lack, hallelujah, tinatawag na hindrances to revival, hallelujah. Sa buhay natin, maraming mga hindrances, mga problema, pero wag nating gawin na hindrances yung ating paglilingkod sa Diyos. Wag nating gawin, mga kapatid, na manatili tayo sa kasalanan, mga kapatid. Dahil ang tunay na revival, mga kapatid, may pagbabago, hindi lang sa salita, kundi pati sa sarili natin, binabago tayo sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Hallelujah. And letter B, mga kapatid, unconfessed sin and disobedience. Sin block the flow of God's power and presence. Hallelujah. Sa tao, mga kapatid, na hindi sumusunod sa ating Panginoon, nag-disobey siya sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga, sa ating binabasa, mga kapatid, sa Isaiah, hallelujah, 59, mga kapatid, verse 1, hallelujah, sabi nga doon na narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na hindi ka makapagligtas, ni hindi makahina, or praise God, man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig. Pero anong ginagawa ng Diyos? Kundi pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan. Dahil sa ating kasamaan tayo po ay hiniwalay ng Diyos. Kaya kayo, inyong Diyos ay, hallelujah, kasalanan, ay siyang nagkakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Hallelujah. Yes, makinig ang Panginoon. Pero dahil sa unconfused or hindi tayo nagpapatawad or hindi tayo, mga kapatid, nag-confess sa ating mga kasalanan, hallelujah, sa ating Panginoon, kaya nang doon po ang ating tinatawag na hindi po tayo sinugot o tinagon ng ating Panginoon. Kaya revival demands and turning away from sin. Ano po daw ang demand, mga kapatid, sa revival? Kailangan po natin na, hallelujah, turning away from sin. Lumayo ka sa kasalanan natin. Lumayo ka sa kasalanan na ginagawa mo. Hallelujah. Praise God. Sabi dito sa letter C, mga kapatid, prayerlessness. Prayerlessness, mga kapatid, wala nang talaga tayong panalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Nandyan pa ba ako, mga kapatid? Okay, sabi dito, mga kapatid, hallelujah, prayerlessness, mga kapatid. Lack of seeking God. Hallelujah. Without consistent prayer, there can be no revival. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tandaan po natin, mga kapatid, na without consistent prayer, there can be no revival. Hallelujah. Walang revival, mga kapatid, kung wala tayo consistent na prayer sa ating Panginoon. Walang tunay, wala tayong totoong revival kung hindi tayo manalangin sa ating Panginoon. Kaya, hallelujah, hindrances of revival kailangan natin, mga kapatid. Hallelujah, palagi tayong manalangin sa ating Panginoon. A prayerless church is a powerless church, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kung powerful na church, laging nanalangin, mga kapatid. Kaya dito sa atin, salamat sa Panginoon na meron tayong tinatawag, mga kapatid, na prayer and fasting. Hallelujah. Yan po, mga kapatid, nag-ignite po yan sa ating pananampalataya. Hindi lang kayo, kundi katayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Next, hallelujah, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Sabi dito sa letter D o letter C man yun kanina, prayerless and lack of seeking God. Hallelujah. Basahin nyo na lang sa Luke chapter 18 verse 1, mga kapatid. At letter D na po tayo, division, strife among believers. Hallelujah. Where there is disunity, the Spirit of God is hinder. No? Hallelujah. Kung wala tayong tinatawag na pagkakaisa, mga kapatid, ang ating Panginoon ay naging hadlang ang ating revival, mga kapatid. Hindi tayo ma-revive sa ating Panginoon. Hindi tayo kasi, mga kapatid, nandoon yung disunity. Kailangan talaga yung pagkakaisa natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Revival required oneness in Christ. Kailangan nandoon yung pagkakaisa. Psalms 133 verse 1 to 3, mga kapatid. Kayo na lang din po ang magbasa dyan. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan natin walang division ang paglilingkod sa ating Panginoon. Nandoon yung pagkakaisa natin. Hallelujah. Katulad sa devotional na nandoon yung pagtutulungan natin, mga kapatid. Hallelujah. At I believe na kayo po'y na-revive na sa ating mga ginagawa, mga kapatid. Lagi nating tandaan na malapit nang babalik ang Panginoon. Kailan pa ba tayo matino na maglingkod sa Diyos, mga kapatid? Ngayon na.
Hindi na natin paabutin pa na kailan pa. Hallelujah mga kapatid. Dahil napakaganda po mga kapatid. Hallelujah. Kung nandoon yung pagkakaisa, pag-unawaan sa kapwa natin mga kapatid. Pag busy si sister, nandoon na yung sasalo. Wala nang hiya-hiya mga kapatid. Mabago ka man dahil dito tayo. Wala ditong matagal na, wala ditong bago, wala ditong luma mga kapatid. Basta nandito tayo, kapamilya tayo sa devotional mga kapatid. Isa ka na nga gagamitin ng Diyos. Kung naririnig mo man, may conviction ka man na magpagamit ka, uy sister, ikaw umawit ka, huwag kang mahiya. Dahil hindi ka na umawit sa ating mga kapatiran, kundi umawit tayo sa ating Panginoon mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Because of rebellion sa Israelite mga kapatid, na miss out nila ang blessing ng ating Panginoon. Mababasa po natin sa Numbers chapter 14 verse 23 mga kapatid. Hallelujah. Hindered, hallelujah, na-delay yung revival nila mga kapatid. Hallelujah. Number 4 na po tayo, the evidence of genuine revival. Ano po mga kapatid? Genuine, hallelujah. Genuine mga kapatid na maramdaman mo na yung na-revive tayo mga kapatid. Hallelujah. When revivals come, there will be enable mga kapatid, sign na bakit tayo na revive, evidence mga kapatid, deep conviction, na letter A, deep conviction and repentance. Hallelujah. Doon po natin makikita ang isang taong meron na po siyang malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos. And deep, tinatawag na deep mga kapatid, malalim na conviction and repentance. Amen. Hallelujah. Yan po ang makikita mo sa isang tao mga kapatid, na tunay nga na itong tao na to nagbago na. Bakit? The evidence of a genuine revival, hallelujah, letter A, deep conviction and repentance. Amen? Letter A po yan mga kapatid. Nang doon yung deep niya mga kapatid, na nakikita mo yung conviction niya kung siya masamang tao dati, ngayon nakikita mo na siya malumanay naman siya magsalita, no? Nandoon yun. A true revival brings strong awareness of sin and need to be changed. Hallelujah. Kailangan talaga nating ma-change mga kapatid. Hallelujah. A true revival brings a strong awareness. Diba? Ang tunay na revival mga kapatid, aware na siya sa mga kasalanan. At nandoon na yung kanyang pag-change mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hindi na po siya nanatili doon sa kasalanan. Revival transform heart and life mga kapatid. Ang revival na tinatawag, transform yung puso natin. Yung puso nating na broken, hallelujah, na transform, hallelujah. At yung ating pamumuhay na walang holiness, ngayon naging holiness na tayo. Yung pananalita natin mga kapatid na mga bawang putsinta, ano ba yun mga kapatid? Ngayon hindi na. Pag nagalit tayo, praise the Lord, patawarin mo ako Lord. Ganun na, hallelujah. Letter B, passionate worship and love for God. Letter B mga kapatid, nandoon na po yung tinatawag na love for God mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Amen. Narinig pa ba ninyo ako mga kapatid? Amen. Hallelujah. Passionate. Letter B po tayo mga kapatid sa number 4, evidence of the genuine revival. Hallelujah. Letter A, deep conviction and repentance. Hallelujah. Letter B mga kapatid, passionate worship and love for God mga kapatid. Nandoon talaga yung pag-worship natin at pag-love natin sa ating Panginoon. Nandoon yung nagsimula yung tinatawag mga kapatid na revival. Amen? Hallelujah. Napaka-importante po yan mga kapatid. Kaya hindi po basta-basta no kung nanatili tayo sa kasalanan, ang hirap kaya banggitin ang Lord. Hallelujah. Ang hirap mag-pray, mga kapatid. Ang hirap mag-worship sa Panginoon kung tayo po, mga kapatid, ay nasa kasalanan pa. Namumuhay pa tayo sa kasalanan, mga kapatid. Kaya gusto ng Diyos, mga kapatid, yung tunay, true, genuine, hallelujah, na pagsisisi o pagtalikod ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya passionate, mga kapatid, dito po tayo sa passionate, sa ating tinatawag, mga kapatid, passionate of revival. Okay. Passionate, mga kapatid, to worship, love God. Hallelujah. Believers, revive believers, mga kapatid, na mababasa po natin, hallelujah, dito po sa John chapter 4, mga kapatid. Amen. Nandyan pa ba ako? Hallelujah. Sa John, mga kapatid, dyan sa inyong mga Bible, kung nandyan pa ako, mga kapatid, hallelujah. Okay, salamat Sister Tita, no? Sabi dito mga kapatid, sabi dito, preach, passionate worship and love for God, mga kapatid. Sabi sa
John chapter 4, mga kapatid, John chapter 4, verse 23, mga kapatid, hallelujah, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga sasabihin o sasambahin ng mga tunay na nanamba ang mga ama, ang ama sa espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ang ama ang mga gayon na maging mananamba sa kanya. Ang Diyos ay espiritu at ang kanyang mga nagsisisamba ay kinakailangan na nagsisamba sa espiritu at katotohanan. Praise God. Hallelujah. Dito po natin nababasa, mga kapatid, na lahat tayo, pwede tayo magsamba kahit saan pa, sa CR ka man, mga kapatid. Hallelujah. As long as nag-worship tayo sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Letter D, mga kapatid. Hallelujah. O letter C pala, increase in soul winning and evangelize. Praise God. Increase in soul winning, mga kapatid. I-increase natin. Hallelujah. Ang pag-evangelize. When revivals come and the gospel spread the word of God. I-spread po natin, di ba? Kung nakilala natin ang Panginoon, hindi na tayo mahiya, mga kapatid, na i-share natin, mga kapatid, ang goodness ng ating Panginoon. Hallelujah. Kahit na mayroon akong nakilala no, mula sa imo ngayon, nagla-live na siya, mga kapatid, no? Sabi niya, alam niyo, mga kapatid, na-amiss ako kay Sister Janie, no? Nasim na namin ng pangalan. Na-friend ko siya sa FB, mga kapatid, nakapag-live siya, no? Hallelujah. Kaya nandoon yung chins ba? Chins, mga kapatid, no? Grabe. Na-bless ako sa kanyang buhay, mga kapatid. Amen? Hallelujah. When revivals come, the gospel spread. The word of God. Hallelujah. Gi-spread na niya ang gospel, mga kapatid. Sabi niya, kahit testimony lang, mga kapatid, pero na-amiss ako sa kanyang buhay na dati nga nasa legitan siya, mga kapatid. Pero ngayon, hallelujah, ginagamit ko lang siya, mga kapatid, dahil nakita ko ang kanyang pagbabago. Habang siya ay magkanta, naiyak siya. Bakit? Nakikita, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang sarili, mga kapatid. Kaya tayo din, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Normal lang man nang magkaroon tayo ng problema, pero hindi normal na sumuko tayo. Hallelujah. Wala na pala akong oras, mga kapatid, no? Basahin na lang po natin, mga kapatid, ang Mark 16. Oh, tama ba ako, mga kapatid? Dahil ano na talaga yung oras natin. Kaya increase natin, no? Ang ating pag-evangelize, mga kapatid. Acts chapter 4 verse 33. Hallelujah. Basahin niyo po, mga kapatid. Revive church is a witnessing church, mga kapatid. Tawag dito, kung revival na church, mga kapatid, kinatawag yan na a witnessing church. Kung ikaw witness ka sa kapangyarihan ng ating Panginoon, wala nang dapat pa nating tinatawag matid, walang makapaghadlang sa iyo na i-share mo ang goodness ng ating Panginoon. Sabi nga sa 33, at pinatutuhanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay sa muli o Panginoong Hesus at dakilang biyaya sumasa kanila. Hallelujah. Kaya dito po, mga kapatid, na-revive yung si apostol at yung 12 disciple, mga kapatid. Hallelujah. Hindi na nila napipigilan na mangaral na, mga kapatid. Pero nung hindi pa na-revive si apostol, mga kapatid, or tawagin na lang natin, mga kapatid, hallelujah. Sino ba yung apostol na takot, si Pedro, mga kapatid. Nung una, hindi pa kasi siya na-revive doon, mga kapatid, no? Nagsinungaling siya. Hindi ko kilala yan ng Panginoon na yan, pero kasama niya. Dahil natakot sila. Pero nung nakpuspos sila ng banal na espiritu, hallelujah, wala na siyang kinatakutan, mga kapatid. Kaya ganun din po tayo. Amen? Hallelujah. Letter C, increase. Letter D na po tayo, manifestation of power of God. Mga miracles, sign, wonders, accompany a move of God, mga kapatid. Lagi nating tandaan na ito'y gawa ng Diyos, hindi ito gawa natin, mga kapatid. Lahat ng mga, hallelujah, nagmiracle ang Diyos. Sa Diyos yun, mga kapatid. Manifestation of power of God, mga kapatid, mga miracle. No? Hallelujah, sino ditong napagaling sa sakit? Miraculous, sign, and wonders, mga kapatid. Hallelujah, gawa yan ng ating Panginoon. Hallelujah, praise God. Hindi, wala tayong kapangyarihan, pero may Diyos ako na makapangyarihan sa lahat. Kaya revivals restore supernatural power to the church. Amen? Ano po daw, mga kapatid? Revival restores supernatural power to the church. Hindi po natin kailangan pumatay ng tupa. Hindi po natin kailangan, mga kapatid, hallelujah, na magluluhod ta padulong sa altar. Amen. Hallelujah. Gusto ng Panginoon tutunay na repentance. Hallelujah. Thank you, Jesus. I feel the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
Revival. Hallelujah. Revival restore supernatural power to church, mga kapatid. Kung walay revival, mga kapatid, hindi yan power ni Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Number 5 pa tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sustaining the fire of revival. Hallelujah. Sustaining. Hallelujah. Kailangan nandoon tayo sa sustaining. Patuloy. Sustaining the fire of revival. Hallelujah. Revival must not be temporary experience, mga kapatid. Yes, ngayon na revival ka, bukas gumagawa ka ng kasalanan, kasamaan, mga kapatid. Ang sabi, it require international effort to keep the fire burning, mga kapatid. Kailangan lagi nating iapoy-apoy ang ating relasyon sa ating Panginoon. Sustaining the fire of revival, number 5, letter A, consistent prayer and fellowship with God. Hallelujah. Consistent prayer and fellowship with God, mga kapatid. Revival must be maintained through daily communion with God. Hallelujah. Kaya sabi ni Apostle Paul, pray without ceasing, mga kapatid. Pray without ceasing. Hallelujah. Without prayer, the fire will die out. Hallelujah. Without prayer, the fire will die out, mga kapatid. Kaya kailangan natin ang prayer sa ating mga relasyon o sa ating relasyon sa ating Panginoon. Letter B, commitment to the Word of God. Kailangan may commitment tayo sa salita ng ating Panginoon. A scripture must remain central to believers o to the believers, mga kapatid, or to the believers o believers' life. Joshua chapter 1 verse 8, the word sustain revival fire. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yakar. Yal. Yal. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Oh, God. Thank you, Jesus. Commitment, the word of God, the scripture must remain central to believers' life, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. I feel you. Praise God. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi, mga kapatid, sa Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito, hallelujah, ay huwag mahihiwalay sa inyong bibig. Hallelujah. Kundi inyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang inyong masunod ang gawin ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy inyong paginhawain ang inyong lakad at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Kaya mga kapatid, sustaining the fire of revival. Hindi lang ngayon, temporary experience, kundi daily, hallelujah, maintain through daily communion with God. Kaya commit to the Word of God, mga kapatid. The sustained revival fire, kailangan natin ng salita ng Diyos. Kaya letter C, continue. Continue, hallelujah, continue, mga kapatid. Continue tayo sa pagpagamit sa Diyos. Continue evangelism and discipleship. The gospel must keep spreading for revival to last hanggang magwakas ang mundo. Hindi lang ngayon, mga kapatid. Hanggang sa walang hanggan. Hanggang matapos tayo dito sa mundo. Hallelujah. Hindi lang temporary ang ating pakikinig sa Diyos. Hindi lang, mga kapatid, ngayon lang kasi nasa init ka. Pag nag-lukewarm na tayo, wala na tayo. Wala na tayo buhay, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, revival should not be confined to one generation. Lahat po, mga kapatid, i-share natin ang gospel ng Diyos. Letter D, holy living and separation from sin. Ano daw, mga kapatid? Holy living and separation from sin. Hallelujah. Nandun na tayo consistent or sustaining the fire of revival. Kaya letter D, holy living, separation from sin, mga kapatid. Alam na nating kasalanan. Huwag na nating tuluyan pang, Lord, dito na lang ako. Kaya wala na yata tayong oras, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya sustaining, hallelujah, the word of God, mga kapatid. Kaya, holy and separation from the sin, mga kapatid. Ang ginagawa natin, nagseparate tayo sa mga tao. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila maliligtas. Kung hayuan natin sila, mga kapatid, may tendency pa
nga maligtas ang mga backslider. Kaya sinong maghahayo sa kanila? Kung tayo man ay hindi na natin isinishare sa kanila ang goodness ng ating Panginoon. Sino pa ang maghahayo sa kanila? Diba tayo? Tayo ang gagamitin ng ating Panginoon to share the Word of God. Kaya, wag tayong magpalukwarm-lukwarm mga kapatid kong mahal. Wag tayong magpalukwarm-lukwarm. Mahal lahat ni Lord ang mga tao. Hindi ibig sabihin na backslider sila, hindi na natin silang turuan. Kundi mga kapatid, ipaabot pa rin natin sa kanila na mahal kayo ni Lord. Sabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17 mga kapatid, kaya nga magsialis kayo sa kanila at maghiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Nang doon talaga yung boundaries mga kapatid sa sanlibutan na ito. Because holy living and separation from sin mga kapatid. Ang biblical example natin mga kapatid na si Paul po, unwavering commitment to God. Sino po ditong maging Paul mga kapatid? Handa ka na bang tanggapin ang mga pagsubok? Yes, handa na ako Lord. Kaya kailangan natin ang igniting the revival from Lord mga kapatid. Paul never lost his fire for God despite hardship mga kapatid. Ikaw din po kapatid kong mahal. Bagyuhin man tayo, marami man tayong pagsubok sa buhay, nawa, hindi tayo matitinag. Amen? Revival must be natural daily, mga kapatid. Huwag niyong hayaan. Hallelujah, na hindi kayo laging ma-revive sa Panginoon. Sabi pa ni Apostol Paul, mga kapatid, last verse po natin, nakikipagbaka ako sa mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Ganun po ang ating mga buhay, mga kapatid. And I believe sa Word of God sa oras na ito, na tayo po mga kapatid, tinuturuan, pinapaalalahanan to ignite the flames of the revival, mga kapatid. Kaya sabi sa ating key verse, mga kapatid, hallelujah, if the people which are called by name and should humble themselves and pray and seek my peace, turn away from wicked. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Thank you, Lord. Nandoon yung fire, mga kapatid, sa ating lahat. Kaya thank you. If my people which are called by name and shall humble themselves and pray, kailangan yung pray, humble themselves, pray and seek my peace. I turn from their wickedness and then will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po yung mawit tayo. Tayo po yung manalangin, mga kapatid. Thank you, Jesus. I feel the presence of God. I feel the presence of God. Na hindi mali ang ating pag-join dito sa devotional. Hindi mali ang ating pagsayang ng oras. Dahil ito'y nakakatulong sa atin na ma-ignite ang ating relasyon. Mag-aapoy tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po manalangin, mga kapatid. Lord, napakabuti mo. Salamat, Lord, sa pagkakataon na ito, Panginoon. Na muli, Lord God, ini-ignite mo man. Kulang man ang aking pahayag, Lord, ba't ikaw ang Diyos na aming tinataas? Salamat, Lord, sa pagtuturo mo sa amin. Patawad sa aming pagkukulang. Salamat, Lord, sa oras na ito, Lord God. Salamat sa mga panahon